Hi everyone, welcome to Sulit Reviews. Andito sa atin guys ang bagong phone ng Umidigi. Ito yung kanilang A11 Pro Max. Yes, medyo familiar yung kanyang pangalan kasi para siyang pinagsamang chipset ng iPhone 8 at iPhone 8 Plus noong 2017 at Pro Max na kinuha sa iPhone 12 at iPhone 13. Sinadya siguro nila para mas madaling maintindihan. Anyway, titingnan natin kung ito na ba yung pinakasulit na phone para sa kanyang presyo. Okay, so before tayo mag-start, gusto ko muna ulit kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so itong Umidigi A11 Pro Max ay mabibili natin ngayon sa kanilang official flagship store sa Lazada for almost 9,400 pesos para sa 8128GB at almost 8,000 pesos naman para sa kanilang 4128GB. At kung titingnan natin ang mga pictures dun sa kanilang Lazada page, mababawasan pa daw yung mga presyo na yan dahil sa mga voucher. Pakicheck nyo na lang guys sa description box o kaya sa comment section kung meron ako ilalagay na voucher from Umidigi. Okay, so ito guys yung box ng Umidigi A11 Pro Max. So kulay dilaw pa rin at mukhang ano siya, mukhang realme phone. Yan, manipis lang yung box. Ayan, nagamit ko na siya guys ng ilang araw na din. At dito sa likod makikita natin yung ilan sa mga specs ng phone na to. Yun lang naman, tapos meron lang nakasulat dyan na Beyond Dreams. Tapos ito yung logo ng Umidigi. Okay? So, buksan na natin. So, pag open natin, ang bubungad sa atin agad ay yung phone. At nakasuot na sa kanya yung kanyang jelly case. Ayan, tanggalin natin para ma-appreciate natin yung pinagmamalaki ng Umidigi na design ng phone. At mukhang fit na fit naman talaga guys dito sa phone na to yung kanyang pangalan na A11 Pro Max. Kasi mukha talaga siyang iPhone. Kita nyo yung kanyang mga sides. Flat. Yan, lahat yan guys, flat. So, may pagka-premium itsura ng phone na to. Tapos, meron tayo ditong Beyond Dreams na text. Pagkatapos, matte finish siya guys. Hindi siya fingerprint or smudge magnet. Yan, so okay naman. Pero yun na lang, buti merong kasamang jelly case out of the box. So, mamaya-maya balikan natin to. Tingnan muna natin yung ibang laman ng box. So, meron tayo ditong dilaw na document sleeve na merong Umidigi na text. Pag open natin, meron tayong SIM ejector pin at saka quick start guide. So, yun lang naman. Pagkatapos, nandito yung ating charger. Okay, 10 watts to guys. Yan. 10 watts na charging brick. Pagkatapos, ang kanyang kulay pula na USB-C to USB-A cable. So, yun lang naman guys yung laman ng box itong A11 Pro Max. Okay, so ito na guys yung mismong phone. Yan. So, kagaya na sinabi ko kanina, may pagka-iPhone yung kanyang itsura. Tingnan natin ang bawat side. Dito sa taas, yan, antenna bands lang yung makikita natin. Walang kahit anong microphone or sensors. Dito naman sa gilid, yung ating volume up and down buttons, yung ating power lock button na nagsaserve na rin as fingerprint scanner. At dito naman guys sa left side, yung kanyang SIM tray, pagkatapos ng kanyang programmable key. So pwede nating baguhin sa settings yung mga application na pwedeng bumukas kapag pinindot natin to ng isang beses, dalawang beses, or 3 beses. At dito naman guys sa ilalim, good news kasi meron tayong headphone jack, main microphone at naka USB-C port na rin siya guys. At meron tayo ditong speaker grill. At dito sa likod, makikita natin yung pinagmamalaki din ng Umidigi dito sa kanilang A11 Pro Max. Una na dyan ay yung 48 megapixels na camera or main shooter. Meron din tong ultra-wide na 16 megapixels at 2 megapixels na macro lens plus meron pa yung thermometer na kasama. So mama, itetest natin kung accurate din ba siya kung ikukumpara sa legit na thermometer. At panghuli guys, dito sa harap makikita natin yung punch hole selfie camera na nasa gitna. At sadly, wala tayong screen protector na naka-install dito sa A11 Pro Max. So kailangan nating ingatan guys, masyado yung phone na to kasi wala tong kahit anong screen protection. Kung meron tayong makikitang kasukat na screen protector para sa phone na to, mas maganda. O nga pala guys, maliban dito sa frost gray, meron din tong kulay na mist blue. So piliin nyo na lang yung mas gusto niyo kapag mag-order na kayo sa Lazada. Personally, nagustuhan ko talaga tong frost gray. Okay, so unahin na natin guys i-test tong kanyang fingerprint scanner kung mabilis. So conventional naman, so expected naman na talagang accurate, mas secure at mas mabilis din compared sa in-display. Ayun. So siguro wala pang half a second delay. Isa pa. Ayun. So, ganun lang siya kabilis guys. Saktong-sakto lang naman para sa presyo niya. Ngayon, itest natin guys yung kanyang built-in thermometer. So, itong programmable key guys, kapag pinindot natin ng isang beses, by default, yun talaga yung unang bubukas. So, pindutin natin.
Ayan, yung thermometer na yung bumukas agad. So, test natin dito sa ating kamay. So, 36.2. So, itry naman natin dito sa ating legit na thermometer. 36.6. So, magkalapit sila guys. Hindi eksakto-eksakto, pero malapit na. Pwede na. Test pa natin isa pa. Okay, 36.4. 36.3. So, talagang malapit na malapit guys. So, pwede siyang maging substitute dito sa legit na thermometer kung sakaling nasa labas tayo. Ngayon, kagaya sinabi ko kanina, na po-program to guys or nababago yung setting ng kanyang smart key. Smart key pala yung tawag dito. Punta lang tayo sa settings tapos smart key. Ayan. So, maka-customize natin yung action or application na bubukas kapag pinindot natin ng isang beses, dalawang beses, or long press pala, sorry. Correction sa sinabi ko kanina na tatlong press, long press pala. So, single, double, tsaka long press. So, ang sinet ko sa double ay screenshot. Test natin. Ayun. Okay, nag-screenshot naman siya. I-long press naman natin. Tayo natin ha. Okay, so yan. Ngayon, pagdating sa display guys, meron tayo ditong 6.8 inches Full HD+, 1080 by 2460 yung kanyang resolution, at meron niyang 423 ppi. At syempre, 60Hz yung ating maximum refresh rate. Ngayon guys, pagdating naman sa quality ng kanyang display, while goods naman yung quality, hindi naman ganun kaputla compared sa ibang mga murang phones ngayon. Medyo bluish lang siya, pero alam naman natin na hindi magiging perfect talaga yung color production ng isang entry-level phone. Ang problema lang natin, hindi tayo makakapanood dito ng mga HD content sa Netflix or sa ibang mga streaming services kasi yung kanyang wide-vine security ay level 3. Ngayon, pagdating naman guys sa performance, naka Android 11 na tayo dito out of the box. At meron naman ako natanggap na isang software update pagka-setup ko dito sa phone na to. Naka MediaTek Helio G80 na tayo. Meron tayong 8GB of RAM, LPDDR4X na yan. Pero, yung kanyang storage na 120GB and yung maximum ay naka eMMC 5.1 lang. So, huwag nating expect na sobrang bilis yung magiging experience natin sa read and write speed. Hindi natin guys ganun kabago yung Helio G80 na chipset. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi sobrang bago, mabagal na talaga. Very capable pa rin para sa price na to, yung Helio G80. Nakita na natin yan sa Redmi 9 last year. Nakita na rin natin yan sa Realme 6i. At masasabi natin na goods yung performance ng mga phone na yon para sa mga presyo nila. Ang kaibahan lang talaga dito sa A11 Pro Max, naka 8GB of RAM na to. Ito pa maganda dyan guys. Medyo mataas yung nakuha nating Antutu score, 222,317. So, talagang totoo yung sinabi ng Umidigi sa kanilang website na over 200,000 na Antutu score yung makukuha natin sa phone na to. Ngayon, pagdating naman guys sa gaming, unahin natin tong Asphalt 9. Nakakagulan guys kasi hindi lang halos lahat ng graphics dito ay na-generate niya, kundi 90% din ng buong gameplay napaka-smooth. So, ito yung sinasabi ko kanina na kahit na hindi na ganun kabago yung Helio G80, very, very capable pa rin yung chipset na to kung gagamitin natin to sa gaming. Lalo na sa mga everyday applications natin, Facebook, YouTube, Instagram, Lazada, Shopee, walang kaproblema itong A11 Pro Max. Lalo na 8GB yung ating RAM dito. So, talagang maganda yung magiging performance natin dito sa everyday use. Dito naman guys, sa Rush Rally 3, nakaka 24 FPS naman tayo sa gameplay kahit na tayo ay naka maximum setting dito. And so, very playable naman. Kayang-kaya naman niya. Okay, so balikan natin guys yung camera nitong A11 Pro. So, kagaya na sinabi ko, meron tayo ditong triple camera setup, 48 megapixels, 1.8 aperture yung main shooter, 16 megapixels naman yung ultra wide, at meron siyang 2 megapixels na macro lens. Ngayon, kung titingnan natin guys sa mga sample photos, actually not bad. Okay na yung quality niyan para sa price. Sharp, detailed, at okay naman yung kulay.
Okay, so ito naman guys yung video sample ng kanyang selfie camera. So 1080p 30 frames per second yung sagad na resolution na masaset natin or mare-record natin dito. At ano masasabi ninyo guys sa quality, pati na rin sa kanyang microphone? Paki-comment nyo dyan sa baba. Kung ako naman ang tatanungin, medyo nasobrahan sa saturation. Saturated na yung itsura natin dito. Pero kung ang pag-uusapan ay yung quality, okay naman. Sharp naman tayo dito at talagang pwedeng gamitin sa mga video conferencing. Meron lang ako nakitang maliit na issue sa kanyang camera application na siguro, sana, ay ma-fix ng Umidigi sa mga susunod na auto updates, kung meron pa. Yan ay kapag nag-take tayo ng night photo or nag-take tayo ng picture gamit yung night mode, minsan hindi na save. Paminsan-minsan lang naman. Okay, last but not the least ay yung kanyang battery. So meron tayo ditong 5,150 mAh na capacity at capable yan sa 10 watts lang na charging. So sa PC Mark test guys, mataas-taas naman yung ating nakuhang SOT, 14 hours and 56 minutes. So almost 15 hours yung kanyang SOT sa PC Mark. Pero hindi ako nakontento doon, tinest ko pa siya sa YouTube. Nag-play ako ng 1080p video hanggang sa tumungtong siya ng 14%. At tinukuha nating SOT ay 12 hours and 38 minutes. Pagdating naman guys sa charging, as expected, mabagal talaga mag-charge yung phone na to. 15 to 100%, 2 hours and 39 minutes yung inabot. Okay, so anong verdict natin guys dito sa A11 Pro Max? Kayo muna guys, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Kung ako'y tatanungin, wala ako masyadong nakitang malaking issue sa kanya. Maliban doon sa mga bugs na nakita natin sa kanyang camera application at yung hindi siguradong software update in the future. Pero maliban doon, okay naman yung kanyang performance, okay naman yung kanyang display, okay din naman yung kanyang camera. Tigit sa lahat, maaasahan naman yung kanyang battery performance. Pero kung tatanungin nyo ako kung meron pa bang ibang phone na merong Helio G80 na chipset, madami-dami din. Andiyan yung sinabi ko kanina, Redmi 9, Realme 6A, Infinix Note 8. Pero tinignan ko guys sa Lazada or sa Shopee, parang hindi na natin sila ma-order sa kanilang mga flagship store. Ang reason siguro ay, yun nga, hindi na ganun kabago yung Helio G80. So sa ngayon, parang ito yung pinaka-latest na phone na merong Helio G80. At hindi naman ako matatakot na i-recommend sa inyo yung phone na to kasi yun nga, kagaya sinabi ko, wala akong malaking issue na nakita. Pero yun nga, kung ang concern ninyo ay yung future software updates, medyo dumistansya muna tayo ng konti sa Umidigi kasi wala pa silang ganong kagandang reputasyon pagdating sa software updates. So again, kung gusto niyo mabili itong Umidigi A11 Pro Max, nandiyan yung link sa description box sa baba. At kung sakaling nakatulong yung video na to, pakihit naman yung like button, mag-subscribe ka na din, at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating upload. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.